Hello Taurus, Sun, Moon Rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all, Taurus. Paunang mensahe po ninyo, surrender outdated beliefs about yourself. Sabi rito, let go of limiting ideas about yourself that originate from the past. Then you can own your power and soar in your life. Ayan. So, let go nyo na to, Taurus. Kung ano man ito mga limiting ideas ninyo about yourself, hindi yan makakatulong sa inyo. So, let go and then soar into your own power. No? Kasi, nandito tayo, we are all equipped. Lahat tayo, binigyan tayo ng universe ng talents, skills, and gifts, no? At yan ang gagamitin natin para ma-achieve natin ang mga gusto nating ma-achieve, marating natin, ma-accomplish natin ang mga goals natin. So, if you are going to entertain, no? Or you're going to keep that limiting ideas, no, sa sarili ninyo, it will just hold you back, no? So wala kayong mapupuntahan, hindi ka makakarating kasi it will control you, no, na hindi na kayo mag-take action, hindi na kayo gagawa na kung ano man ang mga bagay na gusto ninyong gawin, 'di ba? Kasi nililimit nito yung sarili ninyo, yung action ninyo. So, yun, kailangan ninyong isurrender na yung mga limiting ideas na yan para makaalagwa na kayo, para makarating na kayo sa tagumpay. What else? We have surrendered to non-action. Now is the time to be still and not act. Simply breathe and focus on your own power. Let others come to you. Okay? So, parang sa ngayon, nandito tayo sa yin energy. Hindi tayo magte-take action muna. Panahon ngayon para magpahinga. Panahon para siguro pag-aralan ng mga bagay-bagay. Panahon para magnilay-nilay, magmuni-muni, pag-isipan, ang mga action na gagawin ninyo nasunod, no? So, ngayon, now is the time for non-action. Surrender is stress. Take a few deep breaths and exhale the tension you built up in your body. Let the stress go as you come back to your center. Ayan. So, take a deep breath. No? So, yung non-action na to, perfect time ito din talaga para kayo ay mag-declutter ng inyong sarili, ng inyong energy field. Panahon talaga ito para magnilay-nilay kayo, magpahinga, humingang malalim, yung ganon, i-exhale ninyo yung tension, ilabas ninyo yung stress sa sarili ninyo, okay? Para makabalik kayo sa sentro, mabalanse ninyo ang inyong sarili. Surrender your ego. Cultivate gratitude, be of service to others, and come from your heart. A big ego can work against you, but humility will further your goals. Ayan. So, parang ito yung mission ninyo sa ngayon, Taurus, no? Cultivate gratitude. Magpasalamat kayo lagi sa Divine Universe. Ano man ang biyayan dumadating sa inyo, maliit man o malaki, bongga man o simple lang, regardless, no? Regardless of whatever blessing that is na dumating sa buhay ninyo, lagi kayo magpapasalamat, okay? Be of service to others. Ayan, matumulong kayo sa iba, no? Tumulong kayo. Touch other people's lives. Help people, no? Sa kahit anumang paraan. So, maaring yun ang dapat ninyong gawin sa ngayon, okay? Yun ang panawagan sa'yo. Maaari din na meron mga tao talagang lalapit sa iyo at hihingi ng tulong, hihingi ng suporta ninyo in any way. You stand the tallest when you're on your knees and prayer. Ayan. So, panawagan din ito para sa inyo na malay kayong magdadasal. Because prayer can move mountains. Diba? Napakalakas ng epekto sa buhay natin ng prayer. Nagpapalakas ng ating loob, nagpapalinaw ng ating kaisipan, nagpapagaan ng ating pakiramdam. Kaya parang kapag tayo'y nagdadasal, parang since we are connecting with the Divine Universe, we are connecting with God, no? Parang ang natin, ang powerful natin, hindi ba, kapag tayo ay nagdadasal. So, continue to pray. Always pray. When life gets difficult, get up, get dressed, and look yourself in the mirror and say, not today, I got this. Okay? Kaya, kahit mahirap,
no? Difficult situation na kinabibilangan or na-experience ninyo at a certain time, Taurus, no? Sabihin nyo lang sa sarili ninyo, wag ngayon, hindi ngayon, kasi kayang-kaya kung labanan ang mga sitwasyon ko sa ngayon na mahirap, no? Hindi kayo papatalo, wag kayong papatalo. So, every time na may difficult situation, ganun ang gawin ninyo, marap kayo sa salamin, sabihin ninyo, I got this, diba? Kayang-kaya ko to, kayang-kaya ko to, yan sasabihin ninyo sa sarili ninyo. Kasi anyways, lahat naman ng problema, lahat naman ng challenging situation na dumadating sa atin, hindi yan ibibigay sa atin kung hindi natin kayang i-handle yan. Hindi yan dadating sa buhay natin kung walang purpose yan na makakatulong sa atin, na makakabuti para sa atin. Kaya nandiyan yan for a certain purpose. At lahat ng problema na yan, aside from it's going to give us wisdom and lessons in life, kayang-kaya nating i-handle. Kayang-kaya nating malusutan ang mga problema yan, masolusyonan. Don't rely on other people to inspire you and motivate you. You have to want it enough to make it happen yourself, 'di ba? So, oo, makakatulong sila, 'di ba? Allow them to inspire you. Allow other people to to ignite your passion, kumbaga, ignite your inspiration. Pero, hindi pwedeng aasa tayo sa kanila, 'di ba? Hindi pwedeng sasandal tayo sa kanila 100%, 'di ba? Kailangan gustuhin natin, no, na pagtagumpayan natin ng mga bagay, na solusyon, hanapin natin ng solusyon sa mga problema natin, no, on our own. We can ask for help, yes, but not hindi natin aasahan na sila nang gagawa noon para sa atin. Tulong lang, tulong. Yun ang purpose. Yun lang ang magagawa nila para sa atin. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.